tanong isang resource person, di ba sabi niya, it skipped my mind. Pala nakipag-meeting po siya sa mga liderato ng Kamara de Representante. Kailangan niyang magbabanggit ng mga personal attacks, kakalkalin po itong mga atraso niya sa bayan. So, kung may babatikos na maayos sana, edi pakinggan din natin. Pero yung basta-basta lang may mga allegations na para lang siraan ang pagkatao ng isang kasamahan natin na buong buhay niya binigay niya sa taong bayan. Nirespeto natin yung kanyang punto. Kaya po, sabihin man yung mabagal, pero maganda ang kinalabasan dahil nga pinag-usapan ng gusto ang mga batas dito. Lalong-lalo na sa pag-aminda ng ating konstitusyon. Kaya, Mr. President, I just would like to assure our majority leader, wherever you go, I am with you, and I will support you, and I will fight for you till death. Thank you, Mr. President. Na ginamit. Ultimo po, si King of Comedy, Dolphy, hindi po ginagamit yung ganyang font. At higit sa lahat, sana po makita natin yung dun sa taas, representative daw po ako ng Buhay Party List, Mr. President. Mr. President, ito po ay katibayan na nung mga panahon na yon, 2016 pa po ito, Mr. President, bago ho ako maluklok bilang senador ng Republika ng Pilipinas. Pine-persecute na po tayo, pinararatangan, pero tapos na po ang laban. Noon pa po, na-dismiss na po ang ibinasurang lahat ang gawa-gawang reklamo na ito sa atin. Dinismiss na po ito. Pwede ho bang pakita natin yung dinismiss na po? Mr. President, 2019 pa po, dinismiss na po ang kasong ito na ipinaparatang sa atin. Noong 2016 po, Ginoong Pangulo, ayan po yung pag-dismiss, Mr. President, ng reklamo. Hindi nga po nakarating sa korte, Ginoong Pangulo, na-dismiss na po sa probable cause pa lamang. Mr. President, noong 2016, ginamit po ito, ngunit hindi nagtagumpay. Nakakuha po tayo ng 18,459,222 votes. Noong pong 2022 elections, 18 million na naman ang nakuha po natin at talagang hindi rin po pinaniwalaan ng taong bayan. Ang mga paratang na ito na ngayon po ay inuulit ng makapangyarihang chairperson ng Committee on Appropriations. Mr. President, is the Pope Catholic? Nag-research po ba at nag-aral ang nag-aakusang ito sa atin? Ngayon po, kakalkalin ngayon ang kanyang mga kaso. Nakakalungkot po dahil kaibigan naman po natin siya. Pero dahil po pumasok siya sa away na hindi niya away, kailangan niyang magbabanggit ng mga personal attacks, kakalkalin po itong mga atraso niya sa bayan. Ito pong kumpanya niyang SunWest Corporation. True or false? Ito po ba ang isa sa pinakamalaking government contractor sa bansa? Sagot, true. True or false? Ang korporasyon po ba niyang SunWest Corporation ay kasama dito sa kontrobersyal na Pharmaly case dito na inimbestigahan sa Senado na kasuhan ng Senado? The answer is true. Kasama din po ba ang kumpanya niya dito po sa kontrobersyal na DepEd laptop scam? Ang sagot po, true. Pinakakasuhan din po ng Senado ang kumpanyang ito. Napakadami pong BIR cases. Madali po maghanap, Mr. President. Madali po kuhanin ang panig ng mga taga-BIR. Kung ilang kaso mayroon.
ang kanyang mga korporasyon. Bukod po dito, yung reklamo po sa ombudsman ng anti-corruption group na ang pangalan Task Force Kasanag International, meron din pong 50 billion na kaso na kinakaharap ang taong ito. Mr. President, kung maglalabas po kayo ng baho, Mr. President, dapat naman siguro maligo ka muna. Ang masaklap po, Ginoong Pangulo, sa kabila po ng track record na ito ni Mr. Zaldico, ang masaklap po, inappoint po siya ng Kamara de Representantes bilang tagapagbantay ng kaban ng bayan. Si Dracula, inappoint mo bilang tagapagbantay ng blood bank ng bayan. Wow, Mr. President. Kailan sa kasaysayan ng bayan natin nangyari ang ganitong pagkakataon? Na isang big-time contractor ang hahawak sa kaban ng bayan. Only in the Philippines, Mr. President. Mr. President, marami po akong pupwedeng sabihin, isa-isahin, pero hindi ko ho ngayon gustong pag-usapan ang napakarami yung kasong ito. Hindi ko po iisa-isahin. Hindi ko po pe-personalin. Marami pong panahon para sagutin itong mga ito. Pangalawang paratang sa atin, Mr. President. Minamaliit ko daw po, Mr. President. Minamaliit ni Joel Villanueva ang boto ng mga kongresista at party list. Sagot, true or false? False. Mr. President, utang ng buhay kong ito ang pagiging miyembro ng Kamara de Representantes. Paulit-ulit ko pong sinabi sa bulwagang ito, hindi ko mararating ang anumang tagumpay na narating ko sa buhay ko kung hindi po ako naging miyembro ng Kamara de Representantes. Marami po akong namimiss, Mr. President, na miyembro ng Kamara. Mahal na mahal natin. Si Representative Diggs Dilangalen, si Representative Raul Delmar, si Representative Roy Logoles, Tito Kaloy Padilla. Ang sarap pakinggan, Mr. President. Sa mga party list representatives, sila ka Eta Rosales, sila ka Satur Ocampo, sila ka Crispin Beltran. Mr. President, naging bahagi sila ng aking buhay. Mamaliitin ko ba ang 3,872 votes na maging kongresista ng Batanes? Bakit ko po mamaliitin? Lagi ko nga pong sinasabi, dapat pakinggan ang bawat representative ng Pilipinas. Doon po sa interpellation namin, nandito po si Senator Bato, madali po niya ikukumpirma. Ano ba yung pinag-uusapan namin about votes? Ang topic po namin ay disenfranchisement. Ang binanggit po namin ay kung tayo po ay iluluklok ng taong bayan bilang senador, tayo po ay iluluklok ng taong bayan bilang party list representative o bilang district representative, may different roles po tayo. Ang disenfranchisement mangyayari kung bubuwagin ng Senado, kakapunin ng Senado, tinatanggalan natin ang karapatan yung mga nagluklok sa bawat miyembro ng Senado na naririto po ngayon. Mr. President, kailanman hindi natin kayang maliitin ang bawat miyembro ng Kamara de Representantes. Higit sa lahat, Mr. President, miyembro po ng Kamara at party list ang tatay ko na mas mahal ko pa kaysa sa buhay ko, Mr. President. And let the records bear that statement of this representation. Paano ko po mamaliitin ang Kamara? Ang tunay na issue, Mr. President, ay ito pong Peking People's Initiative. Dito po tayo mag-focus. Madali ho maghalit para sa akin. Madali po para magsisigaw ho dito dahil kakampi ko maraming senador. Madali po yun, Mr. President. Napakadali. Banggitin isa-isa itong kaso na ito. Ilang bilyong dito, ilang bilyon doon. Madali po sabihin, pero hindi po yun ang focus. Ang focus po natin, Mr. President, at hindi tayo dapat maging personal, ay banggitin natin itong bigger issue.
This issue which is bigger than myself, which is bigger than you and me, which is bigger than this institution, Mr. President, and this is the soul of our nation, our Constitution, Mr. President. Imagine, Mr. President, true or false, Mr. President? Gusto ba ng taong bayan itong mabahong PI o peking People's Initiative, Politicians Initiative na ito? Eh yung Okta po, sabi 1% lang ang naniniwala na may halaga itong tsa-tsa. Noong January 31, ang CBCP nagbigay po ng pahayag na sabi po nila, hindi tayo basta lalagda o papayag sa kahit anong petisyon sa COMELEC. Ayan po ang sinabi ng CBCP. Can we show the CBCP resolution, Your Honors? Ayan po. Noong pong isang linggo, February 11, ang Philippines for Jesus Movement ay naglabas po ng isang manifesto laban sa Peking People's Initiative. Mr. President, maliwanag pa po sa sikat ng araw. Hindi ito ang prioridad ng taong bayan. Lalo na't maraming Pilipino ang nagugutom at nahihirapan. Hindi na po nakakayanan ng ating mga kababayan yung presyo, taas ng presyo ng bigas, sardinas, kape, gatas, instant noodles, maging asin, at iba pa. Nagluluksa pa rin hanggang ngayon ang maraming kababayan natin. Biktima ng baha at landslide doon po sa Davao. Nagsimula na ang El Nino, Mr. President. Anong magagawa nitong Peking PI sa El Nino? May haharapin tayong tagtuyot. May haharaping tagtuyot ang ating mga magsasaka, Mr. President. Mga kababayan natin, na hanggang sa buwan ng Mayo, haharapin ang El Nino. Bagsak pa rin ang kalidad ng edukasyon. Andyan po ang mga commissioners ng EDCOM sa pamumuno ni Senator Gatchalian. Kulelat pa rin ang mga estudyante natin sa PISA. Mga bagong graduates, below minimum wage. Below minimum wage ang tinatanggap. Mr. President, napakatindi ng traffic, tinitiis ng mga manggagawa natin ang araw-araw na kalbaryo. Mga OFWs natin na di-displace, Mr. President. Mga kababayan po natin na nagtatrabaho katulad ng nangyari sa New Zealand, doon po sa Saudi Arabia. Mr. President, hirap na yung taong bayan. Pero, pabaho at peking PI pa rin ang gustong asikasuhin ng mga taong nagtutulak nito. At nung mahuli, mayabang lang kayo. Senado, papogi lang kayo. Senado, gawin nyo to, gawin nyo yan. Mr. President, ano ba talagang layunin ng mga taong nagsusulong ng peking PI? Tanggalin ang Senado sa napakahalaga at napakasagradong proseso ng pag-amyenda o pagrebisa ng ating Constitution. Is this true or false? True, Mr. President, ang sagot. Iyan po ang nakalagay sa pinapipirmahan nila. Mr. President, may nanununog ng bahay natin, nahuli natin, may dalang sulo, sinusunog ang ating mga poste ng bahay natin, at nung mahuli natin sila, sa halip na magpakumbaba, sa halip na aminin na sila'y nagkamali, sila pa po ang galit, Mr. President. Sila pa po yung nambubuli. At nung mahuli po natin, ayaw pa rin pong umamin sa kanilang kasalanan. Sa halip po, minumura tayo, tinitira tayo ng below the belt, kesyo pangit tayo, mayabang tayo, etc. Sila pa ang galit at sabi pa sa atin, hoy, pagluto mo pa ako. Hoy, next week, ipasa mo to. Mr. President, hindi ho punching bag ang Senado. Naniniwala akong hindi tayo papayag maging punching bag, Mr. President. Sa mga kababayan po nating nanonood ngayon, sa mga kababayan po nating sumusubaybay, kapag nangyari po ang gusto nilang pagbabago sa konstitusyon, mababaliwala po ang inyong Senado. At mas magiging madali ng magpalit ng konstitusyon kaysa magpalit ng pangalan ng kalye. Ito po ba ang gusto natin dito sa Pilipinas? Uulitin ko po. Gusto nilang buwagin at tanggalin ang boses ng Senado samantalang hindi mabilang
ng mga landmark legislations na tinrabaho ng mga miyembro ng Senado. Uunahin ko na po kayo, Senate President, yung Bangsamoro Organic Law. Kung wala po kayo, hindi ko kayo nagsulong nito, hindi ko magiging batas ito. Si Senator Loren Legarda, kung hindi pinangunahan itong Clean Air Act, Clean Water Act, Ecological Solid Waste Act, may mangyayari po kaya? Si Senator JB, kung wala, may Universal Healthcare Act kaya? Si Senator Risa, kung wala, may Expanded Maternity Leave Law kaya? Mr. President, si Senator Angara, meron kayang Tatak Pinoy, may Regional Specialty Centers. Si Senator Binay, meron kayang Expanded NIPAS Act, Anti-Child Sexual Abuse or Exploitation Materials Act. Si Senator Alan Cayetano, meron kayang Good Manners and the Values Education Act. Meron kayang Bayanihan to Heal as One Act. Meron kayang Bayanihan to Recover as One Act na isinulong ni Senator Alan Cayetano. Si Senator Pia Cayetano, meron kayang Reproductive Health Act, may Cheaper Medicines Act, meron kayang Sin Tax Reform Law, etc. Si Senator Bato, meron kayang BFP Modernization Act. At just recently, itong PNP Reorganization Act. Si Senator Jinggoy, kung wala, meron kung kaya itong Strengthening Professionalism and Promoting the Continuity of Policies and Modernization Initiatives in the AFP. At higit sa lahat, mamaya itatakel na natin yung pagtaas ng sweldo ng mga manggagawa. Kung wala si Senator Win, meron kayang Excellence in Teacher Education Act. Kung wala si Senator Bongo, meron kayang mga malasakit center sa Pilipinas. Kung wala si Senator Grace po, meron kayang amendments to the Public Services Act. Kung wala po si Senator Bong Revilla, meron kayang Teaching Supplies Allowance Act. Wala si Senator Tolentino, meron kayang resetting itong mga nangyaring kailangang eleksyon at itong mga paglilitis at pag-iimbestiga ng Senado sa mga anomalya na nangyayari sa ating bayan. Kung wala si Senator Amy Marcos, meron kayang amendments to the Foreign Investments Act. Mr. President, I can go on and on and on, Mr. President. Kung gaano karami ang tinrabaho ng inyong Senado, hindi para sa personal na interes, hindi para lumawig ang aming mga termino, hindi para lumaki ang pondo na aming kailangang hawakan. Mr. President, Ginoong Pangulo, patuloy po akong nagdadasal. Patuloy kong ipinagdadasal ang ating mga kasamahan sa Kamara de Representantes. Lalo na po si Ginoong Zaldico. Mr. President, kung ayaw niya pong maniwala sa akin, i-quote ko na lang po yung sinabi ni Speaker Martin Romualdez. Don't throw stones if you live in a glass house. Yan po ang sinabi ni Speaker. Sana po marinig po ng ating mga kasamahan. Pinapanalangin ko po na bigyan tayo nawa ng Panginoong Diyos ng lakas, talino, maging kakayahan para magpatawad, Ginoong Pangulo, at pagtuunan ng pansin higit sa lahat, ano po ba ang tunay na kailangan ng bayan ngayon at ipanalo natin ang taong bayan. Sa halip na pagtuunan natin ng pansin kung sinong mas magaling, kung sinong mas magandang lalaki o kung sino man ang mas mayabang. Hindi po ang mabaho at pekeng People's Politicians Initiative ang kailangan ni Juan de la Cruz. Sa tindi po ng kahirapan, sa tindi ng traffic, sa tindi ng gutom, hindi po PI ang kailangan. Ang kailangan po, Mr. President, ni Juan de la Cruz ay pambili ng gamot. Kailangan po niya ng pagkain sa hapagkainan nila. Ang kailangan po niya ay dekalidad na edukasyon. Ang kailangan po niya ay trabaho at magandang kita. Nawa, Ginoong Pangulo, matuldukan na ang mabaho at pekeng People's Initiative. Marami na pong nagawa ang inyong Senado, pero kulang pa. At alam ko po, bilang miyembro ng institusyong ito, na marami pa tayong magagawa para sa bayan. Kaya magtrabaho po tayo. Maraming salamat, Ginoong Pangulo.
mabuhay ang Senado ng Republika ng Pilipinas. I would just like to share my observations with everyone. Ever since the Senate, ever since it came to our attention, and I think we were not yet in session yet, we had met, we had discussed, and we had all, most of us at least, have expressed alarm. Nagpahayag tayo ng shock, ng kaba, ng takot na yung umiiral at yung umiiral na ang pagkakalat ng papirma ng PI parang panloloko sa tao. And si Majority Floor Leader Joel Villanueva was one of the most outspoken and vocal. Number one kasi magaling naman talaga ang communication skills ni Senator Joel. So ginagamit niya yung presence niya sa social media at masipag ho siya magpa-interview para ipaliwanag yung issue. Sa akin pong natatandaan, issue-based parate ang mga statements niya. Tinatanong niya na ano bang laman ng PI na pinipirmahan ng mga kababayan natin na kapos na nga sa pera, hindi mapakain ng mga anak nila. Tapos kung talagang gusto nilang pagbabago, okay. Pero ano ba yung pinipirmahan nila na PI na yan? So dahil sa mga ipinakita niya, pati tayong mga internal na discussion natin, kasama mga ibang kasamahan natin dito sa Senado, including Senator Amy, Senator Lauren, marami ho sa atin. Nag-usap-usap tayo, yun nga, wala pa hong session noon. And nakita natin, nakakuha tayo ng mga kopya nung pinapapirmahan na People's Initiative, ni wala ngang nakasulat po doon na probisyon ng batas na kunyari tungkol sa pagandahin ng livelihood o pamurahin ang gamot o yung bigas at yung mga magsasaka at mangingisda mabigyan ng suporta. Walang ganun eh. Tungkol ho yun dun sa voting jointly at voting separately. Ang effect po nung pinapapirmahan na voting jointly, mawawalan ng boses ang Senado na since time immemorial, bumoboto separately, pati nga ho para sa isang paggawa ng bagong kalye. So yun lang naman yung mga paliwanag ni Senator Joel. So nagtataka ako na ang response na nakuha niya, hindi lang pambabatikos, kasi kayang-kaya naman ang balat ni Senator Joel. Senator Amy, wag mo munang kausapin si Senator Joel kasi gusto ko naman, hindi kasi meron akong sasabihin tungkol sa balat niya eh. Kaya gusto ko full attention kayong lahat. Ang alam ko kasi yung balat ni Senator Joel, hindi malipis. Nagbabasketball po yun sa ilalim ng araw. Testigo po dyan si Senator Angara. I'm sure kahit kalmut-kalmutin ko yan, hindi malaparselana yung balat niyan. Makapal po yung balat niyan, balat kalabaw po yan. Hindi ho yan maarte, hindi po yan maselan. Kung makipagbiruan nga yun dito, last ho yan na mapipikon. Hindi ko pa nga ho nakitang pikon yan eh. Pero, pag naman yung nagbigay siya ng pahayag o kaya yun nga, yung mga statement niya sa media kung saan inilalabas lang niya yung kailangan maintindihan ng tao na epekto nung pinipirmahan nila na may ebidensya na may mga grupong nagpapapirma. Bakit hindi siya sagutin ng maayos tungkol doon? Kung yung mga taong natatamaan, bakit hindi sila magpaliwanag na hindi ganito ho yun, yung pinapapirma namin, ganito. Bakit ang balik, kung ano-anong kasinungalingan na iniimbento para, dungisan ang mabuting pangalan ni Senator Joel Villanueva? Hindi ho nagagawa ng basta-basta yun. Kahit anong pagdudungis na ginawa nyo. Ang taong may takot sa Diyos, yung totoong takot sa Diyos, hindi ho yan kayang madungisan, hindi ho yan. Kumbaga, parang water and oil lang po yan. Paano ko ba sasabihin sa Tagalog yon? O kahit sa English? Tubigat lang is. Tubig at langis. Alam niyo na yon. Tubig at langis, hindi ho naghahalo yon. So, kung may babatikos na maayos sana, edi pakinggan din natin. Pero yung basta-basta lang may mga allegations na para lang siraan ang pagkatao ng isang kasamahan natin na buong buhay niya binigay niya sa taong bayan, sa Diyos. Hindi ho tama yon. At tayo din ho dito ay naninindigan. Nagbibigay ng suporta dahil ang kaibigan natin
ang gusto niyang gawin trabaho. Araw-araw po yan, mga kaibigan, mga kababayan. Araw-araw siyang nagme-message sa amin kung ano agenda. Tapos, maraming nagagalit sa kanya kasi, kunyari, gusto ko, una yung sa akin. Gusto din ni Senator Angara, una din yung sa kanya. Gusto din ni Senator Bato, una yung sa kanya. Gusto din ni kami, ito talaga si Joel, inuna yung sa kanya, inuna yung sa kanya. So, si Senator Bato, yan ang pinakahuling uuwi kasi mag-giveaway yan. Mag-giveaway yan sa akin para mauwian ko yung anak ko. Maraming salamat. Siya lahat sumasalo noon, mga kababayan. He is a hardworking, honest senator. And he took time. He took time out of his job. Nagagalit nga siya na kailangan niyang tumayo dito para ipaliwanag yun dahil gusto niya trabaho agad. Gusto niya yung minimum wage bill ng ating Senate President na halos lahat na yata po kami co-sponsor. Yan ang pag-usapan. But we cannot also allow na basta-basta kung nagbabato, nagtatapon, nag-iimbento ng kasinungalingan ang mga ibang tao laban sa isang humble and simple public servant in the person of our brother, Senator Joel Villanueva, Mr. President. You don't have to react. I just wanted to make that statement, Mr. President. Di ko rin papalipasin po yung itong moment na ito. I'd like to second what you said, what Senator Pia said, what our majority leader said, that the focus should be on the issue, the public issue, which is the Peking People's Initiative, Mr. President. And I admire our distinguished majority leader, our dear friend, like a brother to us, always working hard for our interests. In fact, he even singled out our pet advocacies. Ganun ho siya. He took the time out to single out. And he was a very vital part in passing many, if not all, of these measures, and we thank him for that. I know many times he feels underappreciated, but we truly, truly appreciate the work he and his team. I think it's worth mentioning. It's not just one person. To pass a bill into law, it takes effort. All our staff, nagpupuyat po yan. And kumbaga, ang namumuno dyan is you, Mr. President, our Senate President Pro Tem, and of course, our Majority Leader, along with the chairpersons of the respective committees, Mr. President. Hindi biro yung proseso ng pagsasabatas ng isang panukala. It's no joke. That's why akala ng iba it's like just checking off a box, di ba? Hindi po ganun yun. Marami pong konsultasyon yun. Kaya natawa ako nung sabi, maglatag na daw tayo ng posisyon. Paano tayo maglalatag ng posisyon? Kakaumpisa lang ng mga hearing. Di ba? Parang pinakita na parang hindi kailangan yung hearing. Kumbaga seremonya na lang ho siya. No, it's an actual, honest to goodness, public consultation. Ginawa ba nila yon sa PI? Parang wala akong narinig na public consultation, Mr. President. Di ba? Parang ginawa nila nung nagse-celebrate tayo ng Christmas at New Year. Parang fast break, kumbaga. Di ba? Kung fast break lang, wala nang mas gagaling sa majority leader natin. Tsaka Senator Bongo, magaling din sa fast break. Sa basketball. Sa basketball. Hindi sa pagsasabatas. Sa pagsasabatas, wala dapat fast break. Dahil parang mababa ang tingin natin sa kababayan natin, Mr. President, kapag finast break natin yung pagsasabatas. At saka hindi pangkaraniwang batas ito, Mr. President. Sa ligang batas ang pinag-uusapan ito. I paraphrase our distinguished majority leader. It's the soul of our nation. Di ba? Hindi tayo pwede magpasa ng batas sa Kongreso na taliwas sa ating saligang batas. Ganun po kataas, ganun po kadakila ang ating saligang batas. So it's not something to trifle with. Hindi po biro, hindi po hindi seryosong usapan ito. Parang minamaliit nga natin yung taong bayan kung minamadali natin ito, Mr. President. At dinadaan natin sa salapi at sa iba-ibang pamamaraan na kumbinsihin po sila. So I'd like to pay tribute to our majority leader for fighting for our institution, but more than that, Mr. President, for fighting for the Filipino people, Mr. President. Saludo po ako sa kanya at sa inyo na nakipaglaban itong nakaraang mga linggo, Mr. President. At I also on the issue of interparliamentary courtesy, ang focus talaga yung PI, Mr. President. Kung may natamaan dyan, hindi namin sinasadya yan. And in fact, I think Senator Amy was clear, she respected interparliamentary courtesy by not summoning or inviting the members of the House. She did not even send subpoenas to the chiefs of staff of the
congressmen because nga she was conscious about the possible violation of interparliamentary courtesy. Ang nagsabi na nakipag-meeting po sila, hindi mga senador, kundi yung mga testigo na nag-oath na sasabihin nila yung totoo. Kaya muntik na nga makalimutan ng isang resource person, di ba sabi niya, it skipped my mind. Pala nakipag-meeting po sa mga liderato ng Kamara de Representante. Kaya po, Mr. President, pag nag-i-invoke tayo ng parliamentary courtesy, alamin muna natin anong ibig sabihin nito. Di ba? Dapat alam natin anong ibig sabihin nung sinasabi natin o ini-invoke natin. So anyway, Mr. President, I did not want to let the moment pass and express support for our dear friend, the Majority Leader, Mr. President. I don't want to violate my self-declared ceasefire. Per your advice. But hindi ko palalampasin itong pagkakataon na ito. Hindi para tirahin yung ating mga kasamahan sa kabilang kapulungan, kundi para magbigay ng suporta sa ating very passionate, very honest at ewan ko bakit siya ang paboritong tirahin personally ng mga kasamahan natin sa kabilang kapulungan. I would like to express my interest to be identified with the privileged speech delivered by our Majority Leader. Sabi ko nga sa kanya, Mr. President, kung ako man ay tutungtong sa boxing ring or sa wrestling ring at ako'y lalaban ng tag team, yung tag team na wrestling, Mr. President, wala akong ibang pipiliin talaga na katag team ko, si Majority Leader Senator Joel Villanueva. Yan. Dahil sa kanya prinsipyo, Mr. President. Dahil sa aking paniniwala na siya ay talagang tao na malinis, siya ay tao na honest, siya ay tao na nagsasalita ng totoo at walang tinatago. Kung gusto niya ipaglaban yung institusyon, gusto niya ipaglaban ang konstitusyon, ipinaglaban niya yung mga tao na naiisahan, ay talagang very passionate siya na ipaglaban, Mr. President. Kaya sana po, unsolicited advice to those who want to attack Senator Joel Villanueva, please attack him on the issues that we are tackling. Do not attack him personally. Because kung personal na atakan ito, you will be attacking the 23 senators are solidly behind Senator Joel Villanueva. So if you attack Senator Joel Villanueva, you are attacking the whole 24 senators, Mr. President. That's how we do it here in the Senate. And I would like to follow up on the statement of Senator Angara na dito po sa Senado, wala pong pasbreakan dito, Mr. President. Wala pong blind pass dito, Mr. President. Kung sa basketball, walang dunk dito, Mr. President. Puro deliberate ang trabaho dito. Dinidribble ng mabuti ang bola, pinapasa ng mabuti, hinahanapan ng magandang pwesto kung sinong pwedeng mag-jump shot, Mr. President. Wala pong dunk dito. Kaya huwag sana tayo madaliin ang ating mga kasamahan sa pag-amend ng ating konstitusyon dahil sabi nga ni Senator Angara, we are not amending just a simple law, Mr. President. We are amending the very heart and soul of the nation, which is the Constitution. So sana pagbigyan naman nila tayo. Mabuti sana kung hindi tayo gumagalaw. Lunes na Lunes, first hour in the morning, si Senator Angara nag-hearing na sa kanyang subcommittee on constitutional amendments. Kaya huwag naman sana tayo, para naman tayong, I don't know how to describe the situation, Mr. President, but we are working, we are deliberating on it, pinag-usapan, pinagdebatihan, hindi po fast break ang trabaho namin dito. Kaya po, we are not after of quantity, we are after of quality, Mr. President. Hindi po ito payabangan kung ilang batas ang napapasa ninyo. Pinapasa ninyo kung wala yung magkasamahan o ano ba, magpapalusot tayo. Hindi natin ginagawa yan dito.
nirespeto natin ang isa't isa sa 24 na senador. Kung siya may oposisyon sa batas na pinapanday natin, pinapakinggan natin siya. At nirespeto natin yung kanyang punto. Kaya po, sabihin man yung mabagal, pero maganda ang kinalabasan dahil nga pinag-usapan ng gusto ang mga batas dito. Lalong-lalo na sa pag-aminda ng ating konstitusyon. Kaya, Mr. President, I just would like to assure our majority leader, wherever you go, I am with you, and I will support you, and I will fight for you till death. Thank you, Mr. President.